Ipinahayag ni House Justice Committee Chair Congresswoman Attorney Jervil Chinky Luistro na maaaring matapos at mapagdesisyonan sa loob ng 2 buwan ang mga reklamong impeachment laban kay VP Sara Duterte mula sa pagsisimula ng trial proper. Mag-uumpisa ang pagdinig kapag naisumiti na ang lahat ng responsive pleadings. Ang sagot ng Vice Presidente sa loob ng 10 araw, tugon ng mga complainant sa loob ng 3 araw at rejoinder ng kampo ni Duterte sa loob din ng 3 araw. Matapos nito, tutukuyin ng komite kung may sapat na batayan upang isulong ang pagdinig kung saan maaaring mag-issue ng supina at anyayahan ang mga testigo. Pagkatapos ng hearing proper, buboto ng panel kung may probable cause upang iakyat ang kaso sa plenaryo. Kailangan ng boto ng hindi bababa sa 105 na mambabatas upang ma-impeach ang Vice Presidente. Nakasaad sa mareklamo ang umano'y betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution kaugnay ng paggamit ng 612.5 million confidential funds at banta umano laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kanyang pamilya. Ayon kay Luistro, maaari ring ipagpatuloy ang pagdinig kahit recess upang mapabilis ang proseso. Matatanda ang binigyan ng House Committee on Justice si Pangalawang Pangulo Sara Duterte ng 10 araw para magsumite ng tugon sa 2 reklamong impeachment. Ayon sa reklamo, inakusahan siya ng graft and corruption at pagbabanta sa dating kaalyadong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kapag hindi siya sumagot, ituturing na siya'y tumanggi sa mga aligasyon. Susundan ito ng pagdinig para tukuyin kung may probable cause bago dalhin sa boto ng Kamara. Ang mga reklamo ay hiwalay na isinampa ni na Father Joel Saballa at Attorney Nathaniel Cabrera ay naglalaman ng umano'y maling paggamit ng pondo, bribery sa DepEd, hindi maipaliwanag na yaman at umano'y pag-upa ng mamamatao laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Noong nakaraang taon, na-impeach na si Duterte, ngunit tinanggal ng Korte Suprema dahil sa procedural issues. Kung ma-impeach sa Kamara at guilty sa Senado, maaalis siya sa anumang posisyong elective habang buhay. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, lumobo umano ng mahigit 370% sa loob ng 16 na taon ang yaman ni Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Congresswoman Luistro, hindi rin umano hadlang ang bank secrecy law kung ipasupina ang bank records ni VP Sara Duterte. The exception to the bank secrecy law is impeachment proceeding. As a matter of fact, that is the reason why in yesterday's hearing, I volunteered to the members of the Justice Committee the information that the records of the bank are protected by the bank secrecy law, and we cannot therefore expect the complainants to have attached already the bank records because that is prohibited. That's right. As a matter of fact, impeachment is the only avenue where you can look into and avail of the documents without violating the bank secrecy law. Samantala, sinabi ng dating senador na si Antonio Trillanes IV na handa siyang tumistigo sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, kaugnay ng hinihinalang mga anomalya sa mga bank account ng Vice Presidente at iba pang umano'y illegal na gawain. Ito ang naging pahayag ni Trillanes kahapon. Yes, ako po ay willing tumistigo, umarap doon sa committee hearing, file ng affidavit ukol dyan sa mga allegations ng mga bank accounts at iba pang mga illegal na ginawa ni Sara Duterte at kanyang pamilya. So, kung pa namin to gusto ilabas, so ngayon na ang pagkakataon na yan. Sir, na-surprise po ba kayo nung may isa po na nag-negative po na ideklarang sufficient and substance yun? Hindi naman, kasi talagang ano naman yun talagang aminadong maka-Duterte naman yung tao na yun. Of course, the Vice President, for her to file her answer to the 2 impeachment complaints within the period, non-extendable period of 10 calendar days, no? So, this is supposed to be furnished to the complainant.
And from the date of receipt by the complainant of this answer, she is given a period of 3 calendar days to file a reply. And then that reply has to be furnished to the respondent as well, in which case the respondent is given another 3 calendar days for her to file her rejoinder. No? We will be welcoming also the submission of evidence. That is because both complaints have been declared sufficient in substance already. No? If ever there are affidavits and counter affidavits, we should be notified by the complainants because they need to be sworn in before the Justice Committee. When all this evidence and documents are gathered, completely gathered, and all these responsive pleadings are received, then that is the time for us to determine whether there is sufficient ground that support the impeachment complaint. And if the decision of the Justice Committee is in the affirmative, that's the only time that we will be proceeding to the hearing proper. So for the opening statement, that would be all. Thank you. Clarification of the voting lang. Kasi for the record lang po, merong 4 na pong miyembro na regular members ng committee, 55 po yung iba po galing sa ex-officio members po yun. Sino po yung mga dineputize? May mga bumoto po bang dineputize? If we can have... And for the record, sino po yung isang bumoto na no? The members of the House who participated in the voting includes 1 is regular member, 2 ex-officio members. If the ex-officio members cannot attend, they can deputize non-members. So if you notice some House members there who are neither Justice members nor ex-officio members, then I wish to believe that they belong to those who were deputized by the ex-officio members. I know for a fact that my fellow from Batangas, the Honorable Beverly Marino, she was deputized by Deputy Speaker Bambi Imano. No? I am just not certain about the ex-officio members who deputized the non-members, but the COMSEC has a complete copy of the deputization letter that gives them the authority to participate and vote. And ang nag-nose po for the record. The only one who casted a no vote is Congressman Bong Sontay. The rest of those who participated, including Kong Rufus Rodriguez, voted in favor of the motion. Were you surprised with his vote? Yes, I was. Because all his manifestations were apparently not in favor of the sufficiency, and that is why it is really surprising to see him voting in favor of the sufficiency. Ma-follow up lang po dun, kasi regular members po ng House Justice is 40 and 54 po yung nag-vote. So 14 more or less ang deputized by the ex-official members. The ex-officio members, the ex-officio members include the speaker, the deputy speakers, the senior deputy majority leader, and the deputy majority leaders. So a lot of them attended, and when the ex-officio members are present, their attendance is counted and their vote is counted as well. Sorry, second question lang po. Doon po ba sa hearing proper, doon na yung time na i-consolidate yung third and fourth impeachment complaint? I am inclined to believe that the consolidation will happen after the determination of the existence of probable cause. And that is the last step, the 5th step, before we go to the plenary. So it will be tackled one by one pa rin po, yung pong mga grounds, pagka sa hearing proper. Separately. Well, what's gonna happen is, just like in the notice, we will be attaching both impeachment complaints, the third and the fourth, no? So it will be up to the respondent on how he is going to respond to all the allegations therein. Either he files 2 separate answers, or he files 1 answer
indicating the responses to the third impeachment complaint and indicating the responses as well to the fourth impeachment complaint. What is important is for us to have reference that we are still dealing with two impeachment complaints here, although consolidated in one proceeding. Sorry, just to press on that. What if hindi po mag-reply ang VP Duterte? If she doesn't file an answer, that is considered as a denial of all the allegations contained in the complaint, and the Justice Committee will simply proceed to hearing these impeachment complaints. Kung during the hearing proper, pareho rin po ba dun sa determination ng sufficiency and substance na one article, one discussion? Pwedeng ganun po yung maging takbo po. Pero, syempre, yung pagkakaiba, pwede na hong magsabpina ng mga resource persons, no? So, yung pong mga napangalanan doon po sa mga impeachment complaints, yung mga dagdag pa hong mga personalidad, yung pong mga dagdag pong mga dokumento. So, halimbawa, kanina po, yung pong mga SALN, pinag-uusapan kanina, so pwede hong i-request po ito mula sa Office of the Ombudsman, pwede pong itong i-request din sa Davao City Hall para po doon sa mga previous SALNs ng atin pong Vice Presidente nung siya po ay nasa Davao City pa. So, lahat po yan po yung magiging malaking pagkakaiba dahil pagtalakay na po ito na ma-actual pong mga facts, meron na pong mga testimonya at dokumentong kukunin mula sa mga tao at mga opisina. Good afternoon po. Will the committee issue a subpoena on the bank records of the Vice President po? Since the complaints were already found sufficient in substance. There are complainants. If they will be filing a motion for the issuance of the subpoena duces tecum, that is with regards to the relevant documents, no? And even ad testificandum, the attendance of significant witnesses, we will be acting on their motion. Ma'am, pag just in case po na the committee approves that motion for a subpoena, hindi po ba ito contrary sa bank secrecy law? Kasi you mentioned about it kanina. You will remember that one of the exceptions to the bank secrecy law is impeachment proceeding. So this is an exception to the bank secrecy law, which means we can look into the records of the bank account. Thank you, ma'am. Well, I don't think meron po effect ito doon sa impeachment proceedings kasi most certainly isasabpina ho talaga si Ramil Madiaga to prove the truth of his affidavit, no? And again, babalikan po natin yung mga nabasa ho nating mga defenses patungkol po kay Mr. Madriaga. Ang sinasabi po doon, he was never an employee of the Office of the Vice President. I think that matter was touched upon during the proceedings po kanina. Dalawang bagay. Yung po mga contracts of service, tsaka mga job, anong tawag dito? Job order contracts po sa gobyerno, technically hindi po yan mga empleyado ng mga opisina ng burokrasya. No? So, yun yung una. Pangalawa, kung ang status po ni Mr. Madriaga ay confidential informant within yung sinasabi niya hong context of use of confidential funds, so ibig sabihin, hindi talaga siya maging empleyado, kundi ang estado niya ay confidential informant. So, we will see all of these things as soon as we subpoena Mr. Madriaga to the full impeachment proceedings po after a few weeks. Sir, how would you describe po the timing, or Congresswoman, how would you describe the timing of the filing of the perjury complaint? Because it coincides on the day na boboto yung mga miyembro ng Justice Committee on the sufficiency and substance, and we all know that this is a crucial step for a proper hearing to be conducted.
Well, to tell you honestly, we didn't think about the timing or we didn't even consider or react on the filing of the perjury case. Kami naman ho, ginagawa lang namin yung trabaho namin sa Committee on Justice, and everything that we did in the committee is according to the rules of the House of Representatives and according to the Constitution. So, it's the prerogative of the Vice President to file whatever case she wants to file, but like Congressman Terry said earlier, kung kailangan namin isubpoena yung witness, yung nag-execute ng affidavit, gagawin namin po yun. So that is completely separate and separate from her filing of the perjury case. Ramil Madriaga ay transfer dito sa Kamara po. Si Ramil Madriaga po ay nandun po sa hawak po siya ng BJMP, if I'm not mistaken. So there's any move with the Committee on Justice para matransfer dito sa pangangalaga ng Kamara? Definitely, the initiative must come from the complainants, no? If they will be filing a request or a motion to that effect to transfer the custody of Ramil Madriaga from BJMP to the House of Representatives, we will take that into consideration, but that should be subject to the approval of the justice members. Pag-usapan natin tong si Congresswoman Beatrix Lustro. Di ba ang galing ni Congresswoman Beatrix Lustro? Yung pinakita niya doon sa bilang chairperson o chairman ng House Justice Committee, matindi Ang galing niyang mag-preside. Ang galing niya. Mga gustong mag-grandstanding yung mga kongresista doon. Si Rufus Rodriguez, si Benny Abante, lahat gustong mag-grandstanding doon. Pero paano yun na-control ni Congresswoman Beatrix Lustro? Yun, 'di ba? Ang galing. Kaya lang, habang maraming bumibilib kay Congresswoman Beatrix Lustro, marami nga nagsasabi parang si Miriam Defensor Santiago daw. Pero may mga naman galit kay Beatrix Lustro, lalo na si Sara. In-interview si Sara ng mga vloggers nila ni Banat Bay doon sa SMNI ba yun? Sabi ni Sara, kapal ng mukha niya makapal daw ang mukha. Hindi niya naman pinangalanan si Beatrix Lustro, pero malinaw naman ang tinutukoy niya si Beatrix Lustro. May utang daw sa kanilang mag-asawa na 8 million, hindi naman daw binabayar. Yun. Si Beatrix, si Sara galit. Wala, hindi daw yan si Beatrix Lustro daw. Ano yan? May utang daw yan sa kanilang mag-asawa na magkano ba yun? 8 million. Hindi daw binabayaran. Yan. Kaya, tapos si Guanzon, yung maraming mga netizens nagsasabi, ang galing ni Beatrix Lustro. Parang makabagong Miriam Defensor Santiago. Si Rowena Guanzon kontra. Sabi niya, huwag mo namang itulad sa boss ko dati. Dati niya kasing boss si Rowena Guanzon, ay si Miriam Defensor Santiago. Huwag nyo namang itulad, ang layo. Kaya, so yan mga kabunyog mga kababayan, medyo controversial ngayon itong si Congresswoman Beatrix Lustro. Habang pero syempre, mas marami ang bumibilib. Ang hindi lang bumibilib sa kanya, yung si Sara, saka si Guanzon, saka yung mga DDS. Diba? Sila, sabi nila, wala yan. Bias yan si Beatrix Lustro. Kaya galit sila Pero hindi, sa totoo lang, ang galing nung ang galing mag-preside. Siya? Relax. Kalmada. Kaya yan saka matalino talaga. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo maraming nag-iinit kay Congresswoman Beatrix Lustro. Nandito ba si Digong Rodrigo Duterte, may nakita. Okay. Pag-usapan natin. Yung galing ni Congresswoman Beatrix Lustro. Unang-una, chairman ka ng chairperson ka ng House Justice Committee. Ilan ang members nun? Ang dami. Ilan ba yun?
Ilan ba ang members ng Justice Committee? Mga kabunyog? Parang ang Justice Committee ay, sandali, 57. 57 ba o 58? Ganun. Marami ang members. Marami ang members. Hindi ito simpleng committee na maliit lang. Yung maliit nga lang committee, ang hirap nang i-handle. Ayan pa kaya? Yan pa kaya? 58 o 55 ba, Raul Villafranca? Okay. 55. Salamat, Urban Mangyan. Imaginin mo, 55. At yung 55 na yon, hindi naman mga pipitsugin din yun. Si Rufus Rodriguez, din. Dating din ng San Sebastian College. Tapos sino pa bang si Benny Abante, ano din yan? Isa pa yun. Tapos mayroon pang mga walang alam na nagmamagaling, tulad ni Marcoleta Paulo. Mayroon pang mga bastos na kahit maipagtanggol lang si Sara, o tulad ni Suntay. Di ba? Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Pero may mga magagaling din, lalo si Congresswoman Bel Zamora, magaling. Sila, Ngayon, paano mo i-handle yan? Paano mo i-handle? At saka paano mo ipapakita na fair ka? Bilang impeachment, ay bilang presiding, presiding chairman o chairperson, ikaw yung nagpipreside, paano mo ipapakita na fair ka? O kita nyo? Ang galing nung pag-handle niya. Pinagsasalita niya rin si Marcoleta. Pinagsasalita niya si Rufus Rodriguez. Pinagsalita niya yung sa BH. Sino ba yun? Nasal ba yun? Nasal? Yung sa bagong henerasyon. Pro Sara din yun. Pinagsalita niya rin si pinagsasalita niya. Pinapabuelo niya si Suntay. Kaya lang, paano mo kukontrolin na itong mga pro Sara, kung gusto nila isingit yung tungkol sa issue ng mga maleta, yung 18 Marines, yung 18 ex-Marines. Paano mo yun kukontrolin na siyempre nagmamaniubra yung mga pro Sara, gusto nila pag-usapan yung tungkol sa maleta. Yung maleta, gusto nila yun ang pag-usapan. O di ba napakaano ng banat ni Congresswoman Beatrix Listro. Sabi niya, naman yun hindi naman irrelevant naman yung tungkol sa maleta issue dito. Tapos bigla na naman si Marcoleta, gusto niya paalisin si Paulo D. So ang sabi na naman ni Congresswoman Beatrix Listro, wala pa namang ginagawa. Wala pa namang ginagawang masama, ba't natin paaalisin? So pero kahit si Paulo Marcoleta, bumilib din kay Beatrix Listro. Kasi pinagsasalita pa rin siya kahit ganun siya. Kahit napakababaw ni Paulo Marcoleta, pinagsasalita pa rin siya. Kaya nga sabi ni Paulo Marcoleta, you are now my favorite, Madam Chairman. Di ba? Kaya magaling si magaling yung magaling si Beatrix Listro mag-preside. Hindi siya nagtataas ng boses, kalmada siya, lahat pinagsasalita, pero nakatumbok sa direksyon. Hindi masyadong ang haba. Mahirap kasi kung nakakailang araw na kayong hearing, wala namang nangyayari. Hindi. Yung unang araw, pinag-usapan, sufficiency in form. Sumunod na araw, sufficiency in substance. Nung impeachment complaint na in-endorse ni Laila. Nung sumunod na araw, sufficiency in substance, yung in-endorse nila Congressman Abante. 3 days tapos. Di ba? Kaya magaling talaga. Actually, ang paliwanag niya ni Congresswoman Beatrix Listro, sabi niya, ang gusto niyang mangyari sa impeachment, wag yung masyadong mabilis, pero wag ding madelay. Hindi pwede ito. Walang delay, pero wala ring shortcut. Yun ang pag-balance. Ito, no delays, but no shortcuts in VP Sara impeachment. Ganun yung niya. Ganun yung kanyang handling ng impeachment ni Sara. Hindi mamadaliin, kaya pinapabuelo naman, pinapagsalita naman yung pros and cons, pero hindi rin dinidelay. Sa katunayan,
'Di ba? Pagkatanggap nila nung impeachment, kaagad nag-schedule. March 2 kaagad. Nagsimula na kaagad yung impeachment hearing, 'di ba? Yung hearing ng impeachment. Oh. Kare-refer pa lang sa kanila sa Justice Committee, kaagad-agad Lunes nag-start na sila. Actually, naghi-hearing pa ang ICC, confirmation of charges hearing. Nag-a-announce na si Congresswoman Beatrix Listro. Sabi niya, by Monday, magsisimula na kami. O, kita nyo? Monday, pitsa 2, pitsa 3, pitsa 4. O, 2, 3, 4. Pagka pitsa 4, tapos na. Tapos, nung pitsa 4 naman, kaagad-agad, pinadalhan ng notice si Sara. Diba? Pinadalhan kaagad ng notice si Sara. So, ngayon, dahil may notice na si Sara, may 10 days siya para sumagot. O, ang bilis. Ngayon, pag sumagot siya, bibigyan din ng 3 days na naman yung complainants para naman mag-reply. Tapos 3 days na naman si Sara para rejoinder, kaya bali 16. Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, kung hindi sumagot si Sara, after 10 days, maghihiring na naman sila sa March 17 pag hindi sumagot. Pero pag sumagot si Sara, mga April 8, hearing na kaagad sila. Kaya ang sinasabi ni Congresswoman Beatrix Listro, walang delay pero wala ring shortcut. O, yun. Matindi, ano? Kaya maraming bumibilib sa kanya. Hindi masyadong napakahaba ng usapan, hindi rin napakabilis. O, tamang-tama lang. Diba? O, kaya mga kabunyog, mga kababayan, hindi niya minamadali, pero hindi rin napapatagal. Kung papatagalin mo kasing masyado, ano na ang tao, galit na. Ano ba yan? Ang dami niyong debate, ang tagal-tagal na ninyo. O, di ba? Ang bilis. Dati, 4 ang impeachment complaints na final. O, pero anong ginawa? O, yung unang impeachment complaint, na-dismiss kasi wala, pasok sa 1-year bar rule. February 2 kasi final. Yung pangalawang impeachment complaint, umatras. O, di 2 na lang natira. Tapos nung 2 na lang ang natira, yung unang araw, March 2, sufficiency in form. Nung pangalawang araw, March 3, sufficiency in substance nung third impeachment complaint. Tapos, nung pangatlong araw, sufficiency in substance ng ika-4 na impeachment complaint. Tapos, tapos na. Sufficient in form in substance. Pinadalhan ka agad si Sara ng notice. O, di ba ang bilis? Within 10 days, sumagot ka. Non-extendable period. Ganun yung ano. So, hindi na ngayon makakapagsabi ang kampo ng Duterte na hindi sila binigyan ng due process. Binigyan sila ng due process. Kahit yung mga kongresistang kakampi ni Sara, pinagsalita naman. Kahit nonsense naman yung pinagsasalita ni Marcoleta, ni Suntay, na Bastos. Ang may sense lang doon na magsalita, si Rufus Rodriguez. Kaya lang, akala nung mga pro-Sara, buboto si Rufus Rodriguez, no to impeachment. No to sufficiency on substance. Hindi. Sufficient in substance. Diba? Kaya ito mga kabunyog, tama ka Antonio Aban, itong ginawa ni Congresswoman Beatrix Listro, ito yung fair. Walang delay, wala ring shortcut. O, di ba? Walang delay, wala ring shortcut. Yan yun. Kaya talagang magaling itong si Congresswoman Beatrix Listro. Maraming bumibilib. Kaya nga maraming nagsasabi, saka matalino. Mahihirapan kang mag-preside kung yung mga nandun, sila Rufus Rodriguez, kumbaga tatalunin ka. Pero si Congresswoman Beatrix Listro, hindi. Alam niya kasi yung una, professor siya sa college, sa law. Nagtuturo siya kaya magaling. Bilib tayo. Lalo na ngayon, maraming nagsasabi, pwedeng magsinadura yan Parang si Miriam Defensor Santiago yan. Parang si Miriam Defensor Santiago, magaling. May bago na naman tayong Miriam Defensor Santiago. Yan, yon. Kaya lang siyempre, habang marami ang bumibilib kay marami ring ayaw. Unang-una na hindi bilib kay Congresswoman Beatrix Listro, si Sara Duterte mismo. Nagpa-interview si Sara Duterte sa kanyang mga vloggers, sila Banat Bay, saka si yung sa SMNI. Ang sabi ni Sara Duterte, ito March 6,
VP Sara kay Congresswoman Jervil Beatrix Lustro. Grabe, ang kapal ng mukha. O, sabi niya, ha? Di ba kapal ng mukha? Di ba kapal ng mukha, di ba? Kaya nga kami mag-asawa tinitingnan namin siya. Mga interview niya, sinasabi ko talaga sa asawa ko, sabi ko, ito ang kapal ng mukha May utang na 8 million, may gana pang bumanat. Ayun, yan yung, ano yan ha, napanood ko yan. Napanood ko yung sinabi na yan ni Sara Duterte. Makapal daw ang mukha ni Congresswoman Beatrix Lustro. Bakit daw makapal ang mukha? Inulit na naman ni Sara, lumang issue na yan Lumang issue na yan. May utang daw si Congresswoman Beatrix Lustro at ang asawa nito sa kanilang mag-asawa. Ang tinutukoy yung asawa ni Sara kasi abogado rin, si Man Scarpio. Sabi ni Sara, may utang sa kanila na 8 million. Tapos, hindi daw nagbabayad itong mag-asawang Lustro. Noon pa yan, nung election pa yan. Alam nyo nung election nung May 2025? Nung election ng May 2025, nangampanya pa yan si Sara Duterte doon sa lugar ni Congresswoman Lustro. Ayaw niyang manalo si Congresswoman Beatrix Lustro. Ano yun? Ayaw niya. Talagang nangampanya yan. Ikinampanya ni Sara Duterte yung kalaban yan. Yung kalaban ni Beatrix. Ang inilabas na yung issue na yan ni Sara Duterte nung panahon ng eleksyon. Sabi ni Sara Duterte, yan si Congresswoman Beatrix Lustro, wag niyong ibubuto yan. May utang nga sa amin yan, hindi naman binabayaran. Hindi ko rin makuha ang detalye ng utang na yan. Kayo ba alam niya? Ang alam ko ganito, may kaso noon ang asawa ni Congresswoman Beatrix Lustro, di ba? Mayor yata, anong bayan yan? Mabini ba yan? Sorry hindi ko na masyadong matandaan. Pero mayor ng isang bayan, yung asawa niya ni Beatrix Lustro. Ngayon, nakasuhan niya ng rape yata. Siyempre, laban sa politika, away sa politika. Ginawa ng gawa-gawang kaso yung asawa niya. Kung alam ko, humawak yata ng kaso yung, ewan ko, kung si Man Scarpio, yung asawa ni Sara. Bayaran daw yata sa paghawak sa kaso. Yun ang sabi, ang alam kong kwento. Pero sabi ni Congresswoman Beatrix Lustro, sinagot niya na yan, bakit hindi nyo kami binibil? Kung may utang kami sa inyo, ba't hindi nyo kami singilin? Sige, di ba? Di ba? Yun ang alam kong sagot ni Congresswoman Beatrix Lustro dyan noon. Sinagot niya na yan. Wala akong alam, sabi niya. Wala akong alam na utang. Nasaan yan? Ipakita nyo nga. Saka, mayroon bang proof ang asawa niya ni Sara, si Man Scarpio, na siya'y kinuha namin bilang abogado? Mayroon bang parang anong tawag doon? Yung permado nila na ito nga'y kinuha ng kanyang asawa ipakita ni sabi ni Congresswoman Beatrix Lustro, ipakita nyo. Kinahamon niya si Sara noon. Ipakita nyo. Kung ipakikita nyo, babayaran namin. Mayroon bang patunay na in-engage namin siya? Ganun. Alam ko, ganun yung sagot dyan nung nakaraang elections. Kasi, ginamit na yung issue na yan kay Congresswoman Beatrix Lustro. Ginamit na yan. Nag-iikot si Sara noon, nangangampanya. Pero talo pa rin yung kandidato ni Sara. Talo pa rin. Tanalo si Congresswoman Beatrix Lustro. Hindi naman kasi mayabang si Congresswoman Beatrix Lustro. Mabait. Ngayon, nung hinahamon ni Sara yan, nung sinasabi ni Sara, sinisiraan si Lustro, may utang kayo sa amin, sa asawa ko, hindi mo binabayaran. Sabi ni Congresswoman Beatrix Lustro, kitaan mo nga ako ng patunay na may utang kami. Kung siya ang abogado ng aking asawa, nasaan yung engagement contract? Yung o kaya, simple na lang yung hiningi ni Congresswoman Lustro. Sabi niya, kahit man lang proof na appearance. Kumbaga proof na si Attorney Man Scarpio ay nag-appear sa kaso ng asawa niya o kahit man lang ganon, nakapirma siya sa isang pleadings, pwede na yun. Pwede na yun. Kumbaga siya ang nakapirmang counsel. O kaya nag-appear siya, appearance, proof ng appearance. O kaya nakapirma siya sa isang pleadings. Sa pangalan ng kaso, wala namang na-present si Sara. Wala namang na-present na ebidensya. Kaya yung inuungkat na yan,
Yang inuungkat na yan ni Sara Duterte na utang, sinagot na yan ni Congresswoman Beatrix Listro. Sabi niya, oh, patunayan mo na may utang ako sa inyo o kami. Kasi wala kaming utang, sabi niya. Kung mayroon ka, kung sinasabi mo na parang naging abogado ng kanyang asawa, si Mans Carpio, yung asawa ni Sara, nasaan ang proof? Diba? Nasaan ang proof? Ngayon, may mga supporter si Sara na nananawagan na mag-inhibit daw si Congresswoman Beatrix Listro sa pag-preside. Huwag na daw si Congresswoman Beatrix Listro ang maging chairperson o chairman ng Huwag na daw ito ang maging chairman ng Justice Committee kasi conflict of interest daw. Ginagantihan daw ni Beatrix Listro si Sara kasi may utang ito tapos sinisiraan daw siya. Sus naman. Hindi naman ganun si Congresswoman Beatrix Listro eh. 'Di ba? Yung grupo kasi na pro Sara, nakita ko yung post, yung Masada. Yung Masada, grupo yan sa Mindanao, pro Sara. Dapat daw mag-inhibit, wag na daw ang humawak ng impeachment hearing sa Kamara si Beatrix Listro kasi conflict of interest daw. O bakit conflict of interest? Kasi daw ano yung tawag diyan? May sinisingil daw ni Sara si Listro ng 8 million. Di maggalit daw si Beatrix Listro kay Sara kaya gagantihan ito. So hindi daw fair. Sos naman. Kitang-kita naman kay Congresswoman Beatrix Listro yung fairness niya. 'Di ba? Napaka-fair eh. Kaya saka sinagot naman na yan ni Beatrix Listro, sabi niya, kung mayroon kaming utang, padalhan kami, i-bill kami. Pero siyempre, sabayan nyo ng proof na siya nga ang abogado namin. Yung asawa ni Sara daw, si Mans Carpio. Certificate ng appearance, proof ng appearance sa kaso, o kaya kahit perma man lang sa pleadings, pwede na. Wala namang na-present si Sara. Nung panahon ng elections, ganyan na yung issue. Ganyan na yung issue. Natapik ko yan nung panahon ng elections eh. Kasi kinakampanya talaga ni Sara na wag manalo si Beatrix Listro eh. Ay nanalo pa rin. Kasi wala namang maniniwala kay Sara. Sa Mindanao pwede siyang may mabudol. Pero doon sa Batangas wala. Wala. Talo yung kandidato ni Sara doon. Panalo si Congresswoman Beatrix Listro. Kasi may tiwala ang mga tao kay Congresswoman Beatrix Listro. Napahiya si Sara doon. Akala mo naman, ang likas niya sa tao. Akala mo naman, niya. Wala. Alam nyo, may mga may mga DDS ditong nanonood sa atin. Gaganyan Duterte. Okay lang yon. Basta't wag lang kayo maging bastos ha. Wag lang magmumura. Wag nyo akong mumurain. Wag kayong Pero, kung iba yung pananaw nyo sa akin, sabihin nyo lang. Okay lang. Kung mayroon kayong mga post na ganito, okay lang yan. Wala naman akong problema dyan. Basta maging lang, ha? Maging lang, ha? Kasi, ayaw ko ng mga bastos. Okay? Huwag tayong hindi ko kayo binabastos. Ini-express ko lang kung anong stand ko dyan sa issue na yan. Ang topic natin ngayon, si Congresswoman Beatrix Listro. Okay? Ngayon naman, yang tungkol na yan sa mga nananawagan na si Listro ay parang si Miriam Defensor Santiago, dapat maging senador. Senadora. Pwede daw yan sa line-up ng alyansa ng administrasyon. At saka ng group na ni Leni Robredo, pwede daw yan. Basta pwedeng maging senadora yan, magaling. Parang Miriam Defensor Santiago. Matalino. Talagang matapang, hindi madaling masindap. Di ba? Ang pagkakaiba lang ni Miriam kay Congresswoman Beatrix Listro, sa talino pareho. Sa tapang pareho. Hindi madaling masindap pareho. Kaya lang si Miriam pag nagsalita, mapersa. Talagang papagalitan ka ni Miriam. Si Beatrix hindi, kalmada lang. Pero pagdating sa katalinuhan, magaling, pareho magaling. Pagdating sa tapang, pareho matapang. Hindi mo naman makikita yung tapang sa salita na kailangan,
Lagi kang galit. Si Miriam ganon, mapuwersa pag nagsalita. Si Beatrix hindi. Pero makita mo ang tapang. Matapang, kalmada lang. 'Di ba? Oh, kaya lang may may reaction diyan si Guanzon. Si Rowena Guanzon. Sabi ni Rowena Guanzon, wag nyo namang itulad si wag nyo namang itulad. Oh, ito yung sabi ni Guanzon, oh. Oh, sabi ni Guanzon, mga kabunyog. Ayan, post ito ni Guanzon. Si Rowena Guanzon, wag ninyo naman ihambing. Wag daw ihambing si Luestro. Yan sa dating busko. Malayo po talaga. Yan ang sabi ni Rowena Guanzon. Sino ba si Rowena Guanzon? Si Rowena Guanzon, yan? Taga Negros, Cadiz City. Oh, si Miriam naman, taga Iloilo. Oh, Ilongga. Ilongga. Si Miriam ay si Rowena Guanzon, Negros. So magkaano lang yan, magkatabi yan, Negros, Occidental yan, at saka Iloilo. Bagamat nahahati sa dagat yan. Hati. Iloilo kasi, isang isla, tapos yung Negros, isa na namang isla. Ngayon, itong si Rowena Guanzon, nung siya, katapos niya yatang pumasa maging abogada, naging staff siya ni Miriam Defensor Santiago. O yun ang pinagmamalaki naman ni Guanzon. Tuloy itong si Guanzon, magaling naman sana ito eh. Magaling sana ito. Nung nasa Comelec ito, inappoint ito ni Pinoy. Ay, di ba magaling naman yan talaga si Guanzon sa Comelec? Hindi basta-basta yan na Noon, bumibilib ako dyan sa Comelec eh. Halimbawa, yung mga protesta sa Comelec, yung protesta sa kandidatura ni Marcos, di ba? Ni PBBM. Maganda yung mga posisyon doon ni Guanzon. Kaya lang, nasira lang siya. Tapos pala nung eleksyon ng 2022, Leni Robredo yan. Leni Robredo yan. Sa katunayan, first nominee yan nung P3PWD party list. First nominee siya, yung P3PWD, yung sa disabled. Persons with disabilities. Hindi pala tawag ng disabled. Persons with disabilities. PWDs. Siya ang nominee nun, P3PWD. Nanalo yun. Nanalo. Isang seat noong 2022. Kasi noon, bawat rally ni Leni Robredo, pinagsasalita yan si Guanzon. Sa iba-ibang lugar. Bago magsasalita yung mga kandidatong senador, nagsasalita na muna si Guanzon. Kaya na-promote masyado yung kanyang party list, yung P3PWD, kaya nanalo. Ang problema ni Guanzon, hindi siya nakaupo. Sa totoo lang, ang kumalaban sa kanya na wag siyang makaupo, mga DDS. Si Cardema at saka si Topacio. Yun yung talagang lumakad. Si Cardema, yung sa Duterte Youth, talaga, Prenotista, so yung partido ni yan mga kabunyog, mga kababayan? Prenotista si Guanzon, yung P3PWD. Hindi nakaupo si Guanzon. Tapos si Topacio, kalaban talaga ni Guanzon yan. Hindi ko nga maintindihan paano nasikmura ni Guanzon na ang mga makasama niya sa DDS ngayon. Sila Cardema at saka si Topacio. Hindi, kaya lang ang nangyari nung nag-away ang Duterte at Marcos, sumama siya sa Duterte. Ngayon, siguro nag-aambisyon niya na kumandidatong senadora, kakandidatang senadora, o gusto niya sumama sa line-up ng Duterte. Kaya grabe ngayon ang pagka-antay Marcos niyan. Sabi niya, hindi naman daw siya DDS. Ano pa rin daw siya? Leni pa rin daw siya. Sabi niya. Pero maraming nagsisi. Ito, sabi niya, nagsisi daw si Bayan Mode. Maraming nagsisisi dyan. Sabi ko, actually, nanalo yan si Guanzon, yung P3PWD, dahil talaga yan ni Leni. Pinaburan. Ang Bunyog noon, kami sa Bunyog, Akbayan, Magdalo, hindi kami pinagsasalita sa stage. Ang pinagsalita talaga si Guanzon. Okay lang yon, wala lang problema. Kaya lang, ngayon na dapat sana kasama natin sa oposisyon si Guanzon, hindi. Sumama siya sa Duterte.
kalaban niya Marcos. Hindi ko alam bakit nag-Duterte yan. Samantalang yung mga hindi nagpaupo sa kanya ay sila Cardema at saka si Topacio. Anyway, so ngayon, dahil nga itong si Luestro ay nakikita ang galing ni Luestro, kinukumpara kay Miriam Defensor Santiago, nagre-react si Guanzon. Nagre-react. Sabi ni Guanzon, wag nyo namang itulad yan si Luestro sa boss ko dati. Kay Miriam daw. Kasi dati niyang boss si Miriam. Dati niyang boss si Miriam ni Guanzon. Bakit naman, bakit naman? Ang gusto ba ni Guanzon ang itulad kay Miriam siya? Kung gusto man ni Guanzon ang itulad kay Miriam siya, ang problema kay Guanzon kasi nawala na yung kredibilidad Nawala Pero sayang, magaling yan Magaling yan. Kaya lang, sa bagay, marami namang magaling pag napupunto sa Duterte, nasisira. Nasisira, di ba? Maraming ganun Katulad din ni Harry Roque, magaling nung una. Ngayon, ano nang nangyari kay Roque? Nasira, yan yun. Itong si Guanzon, ganun din. Hindi ko nga alam bakit napapunta siya dyan sa DDS, ang mga hindi nagpaupo sa kanya, si Cardema, saka si Topacio. Si Topacio, ang kaaway niyan. Yan yung gumapang talaga na hindi siya makaupo Galit siya kay Romualdez. Pero ang hindi nagpaupo sa kanya, sila Cardema ang kumalaban sa kanya hanggang Korte Suprema. Talagang nilaban nila nila Topacio. Anyway, so ang sinasabi dito, ang sinasabi ni Guanzon, wala daw siyang bilib diyan kay Luestro, wag daw yan itulad kay Miriam. Anyway, karapatan niya naman yan. Pero bakit? Sino bang magaling siya? Si Guanzon, gusto niya itulad siya yung katulad ni Miriam. Pag lumaban si Luestro at saka si Guanzon sa Senado, ay mas mananalo diyan si Luestro. Anong tingin nyo? Halimbawang lumaban si Guanzon, line up ng Duterte. Tapos si Luestro. Sa tingin ko, mas mananalo diyan si Luestro kaysa kay Guanzon. Ano sa tingin nyo? Kayo? Mga kabunyog, mga kababayan. Sayang nga yan si Guanzon Kaya lang ngayon, pati ang ugali na naging iba na ang ugali ni Guanzon. Binabastos na kahit sino. Si Ronald Llamas, sa halip na sagutin ang mga issue kay Ronald Llamas, yung ngipin ni Ronald Llamas yung magsipilyo daw muna si Ronald Llamas. Ad hominem na ganun na yan ngayon si kaya sa marami Luestro daw ang mananalo. Luestro. Kita nyo? Yan si Lambert Manalo, Luestro daw siya panis daw yan si Guanzon. Hindi, nangihinayang din ako dyan kay Guanzon. Kasi nung nasa Comelec yan, yan, magaling yan. Inappoint yan ni Pinoy 7 years siya sa Comelec, magaling. Kaya lang nung tumakbo nung 2022 sa party list, P3PW, Lenny, okay pa siya nun. Okay pa. Pinagsasalita ni Lenny nga Pero nung natalo si Lenny, pumunta na ngayon sa Duterte. Diyan napasama na kila Argo. Pati yung ugali nila ng Duterte, nahawa na si Guanzon. Bastos na. Yan? Ewan ko. Natutuwa siya sa ganon. Natutuwa siya. Okay. Mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Abangan niyo po ang mga talakayan ko. Huwag kayong magsawa. Huwag kayong magsawa. Ako naman, fair naman ako pag nagdi-discuss ng mga issues. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.